Ayun, so bakit nga ba hindi ako natuloy sa US last year, 2023, for work abroad? For only just 6 months. So, yung visa na ito is H-2B visa, meaning non-immigrant employee, na sa loob lang ng 6 months mag-work ka doon. Then, after ma-expire yung visa mo, kailangan mo nang umuwi dito sa Pilipinas. So, it was actually frustrating during that time kasi 4 days before the flight, aalis na sana kami kasi nakapagpidos na kami. So, meaning kapag nakapagpidos ka na, sure ball na aalis ka na. Imagine, 4 days na lang. Plane ticket na lang. Plane ticket na lang. Hindi kami natuloy. Pero naniniwala naman ako na lahat ng bagay may dahilan. And hindi rin talaga madali na pumunta abroad, most especially sa US. Because I really do know that US is everyone's dream. You know, every Filipino. Not just US but also other countries that has a good offer when it comes to work and salary. Yes? Yes. Then, syempre, hindi ko na rin may pagkakaila na we live in a third world country wherein may mga some Filipino people that when they get there, they will do illegal things like overstaying or tinatawag na TNT. So, hindi naging madali yung process namin. At akala din ng employer namin sa US is mabilis lang na plane ticket lang, ganitong requirements lang, alis na kami. So, na-realize nila na hindi pa na naging madali yun. So, yun, nag-apply na nga kami by March. Nakapasa ako. Nagkaroon kami ng maraming interview actually. Kasi may first interview pa, may introduction pa, interview. So, that time ginalingan ko talaga. Kahit na medyo barok-barok ako sa English, pero confidence lang. Alam niyo yun? Confidence lang talaga. So, yun, nakapasa ako and everything. Actually, nag-work pa ako noon sa BPO industry and I really love that company because of the leadership and the environment. And nakatuwa lang kasi may savings din ako nun during that time. So, nakapag-process naman ako and everything. Nakompleto ko naman yung papers. And hanggang sa naghintay kami. Kasi akala namin end of May, makakaalis na kami. Kasi hinihintay namin yung approval from foreign dito sa Philippines. I forgot. Pero hindi talaga siya naging madali. So, naghanap yung company ng agency para yung agency yung magpa-process. So, nagbayad pa sila doon. So, ayun. So, nagkaroon ng approval end of July. Imagine, end of July. And then, 40 applicants kami. Yung contract namin hanggang October 15 lang. So, kinabahan na kami. Sabi ko, mukhang magbi-business wise na lang yung company. Baka mamaya hindi na kami matuloy. Which is nangyari nga. So, 4 days before the flight, end of July, yun, nag-message na sa amin yung company na kalahati na lang ng empleyado yung papapuntahin sa US. Magbe-base na lang daw sila sa experience and sa knowledge doon sa product na ibebenta namin pagdating namin sa US. So, kasi ako that time, chill lang ako. So, hindi ko naman nakalain na ganun, di ba? So, hindi ako natuloy. So, parang 17 or 20 lang yung nakarating sa US. And isa ko sa next day. Which is really frustrating kasi ang dami mong sinacrifice, alam niyo yun, yung effort, yung gastos, yung pag-resign, yung savings. Yung savings na sana hindi para doon, para sa ibang bagay. So, ayun, so kaya hindi kami natuloy. Kaya, that time na din, si Evan, which is yung husband ko ngayon, na during that time, mutual understanding pa lang kami, doon siya nag-decide nung nalaman niya na hindi na ako umalis.
doon siya nag-decide na pumunta na ng Pilipinas. So, agad-agad, pumunta na siya ng Pilipinas. Nag-book na siya ng ticket. And, over time, na-realize ko rin naman na may dahilan din naman lahat ng bagay. Kung bakit hindi yon natuloy. At least natuloy yung sa amin. Char! But anyways, guys, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ba't di ako natuloy. So, yun lang yung mga naging ano. Pero kung kayo naman, kung gusto nyo naman mag-apply work abroad, maghanap kayo ng mga H2B visa. Kasi may nakikita rin ako ngayon na may mga sponsor. Like, may mga company sponsor na mag-sponsor sa'yo. Sila na bahala sa transportation mo going abroad. Yung kung sa kayo magstay. And medyo maliit lang yung offer for them, pero para sa atin malaki na yun. Kasi yung sa amin, $18 siya per hour. So it's like, let's say, kikita ka ng 100,000 plus sa pera natin every month. Pero sagot naman nila yung pag-stayan mo. Though may babayarin ka din ata doon, kuryente, tubig. Ganyan. Pero okay na din, di ba? Makapag-ipon ka na, makapag-invest ka na sa Pilipinas kahit maliit. So, ayun. But anyway, guys, thank you so much for watching and I hope I can see you next time. Bye!